Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Pastor Allen Salamatin. Magsisimula na po tayo ng ating Bible study tungkol po sa Mark of a Disciple. Sa araw po nito, pag-usapan po natin yung characteristic po na isang tagasunod ni Kristo na obedient. Okay? Masunurin po sa Kanya. Okay? So, ito po yung International Bible Study every Saturday morning po, 11 o'clock sa Philippines. At kung nandun po kayo sa North America, Friday night po ito. Okay? So maraming salamat po sa mga sumama sa ating Bible study at salamat din po sa mga makikinig sa recording po ng study na ito. Okay? So manalangin po muna tayo at ibigay po natin sa Panginoon ang panahon na ito para po siya ay maluwalhati at mapapurihan. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagtitipon po ninyo sa amin sa araw na ito. Salamat po sa inyong salita na tunay po talagang napakaganda at punong-puno po ng mga aral, O Lord. Nanalangin po ako, Panginoon, na kayo po ang patuloy na manguna at ang Holy Spirit po, ang Banal na Espiritu, ang magturo po sa amin mula sa inyong salita. Gamitin po ninyo ako bilang inyong alagad upang maipalawanag po ang inyong salita at yung katotohanan po, hindi po yung opinion ko o yung ano yung pagkakaintindi ko po sa salita ng Diyos, kundi kung ano yung pintunay na kahulugan po ng salita ng Diyos. At sa mga nakikinig po sa amin sa ngayon at later on po sa recording po ng message na ito, nawa Panginoon ay patuloy po sila lumago sa kanilang relasyon kay Kristo. At kung sino man po, Panginoon, ang hindi pa ligtas, wala pa pong relasyon kay Kristo, Lord, sana Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay mabaling po ang kanilang sarili sa inyo, Panginoon, at isuko po nila ang kanilang sarili sa inyo, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po muli, Panginoon, at pangunahan niyo po kami sa panalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Okay, so katulad ng sabi ko po kanina, pag-aaralan po natin yung Juan 14:15 hanggang 21, yung mark of a disciple, which is obedience, okay? Yung pagiging masunurin. Sa mga nakaraang mga linggo po, pinag-aralan po natin una-una yung character of love. Okay? Okay, sa John 13. Tapos last week po, pinag-aralan po natin yung surrender. Okay? Sa Luke chapter 9 verses 23 to 27. So ngayon po, ang pangatlo natin pag-aaralan ay yung obedience, yung pagiging masunurin. Okay? So dito po sa ating pag-aaralan, kailangan po nating isaisip at ipaalala sa ating mga puso kung ano po bang ibig sabihin ng tunay na tagasunod ni Kristo. Okay? Dahil doon po sa Biblia, especially sa Ebanghelyo, sa Gospels po, no, sa Matthew, Mark, Luke, and John, marami pong mga tagasunod si Kristo. Pero hindi po lahat yon ay tunay na follower po niya. Okay? Sila po sumusunod lamang yung mga crowd po dahil po sa nakita nila mga pagpapagaling, yung mga milagro na ginawa ni Kristo. Pero pag sila po'y tinuruan ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos, marami na po ang nawawala at umaalis. Okay? So, ano po ba mga marks ng true disciple? Okay? So, katulad ng pinag-aralan po natin last time, surrender po, at before that, yung pagmamahal. Okay? So ngayon po, pag-aaralan natin na ang tunay na tagasunod po ni Kristo, hindi lang po tungkol sa emosyon, no? Sa damdamin natin. Kasi ang pagsunod po natin kay Kristo, hindi po base sa ating mga feelings. Okay? Ang pagsunod po natin kay Kristo is by faith, hindi po feelings. Kita po natin yan kung kayo po ay admirer o tinatawag na fan ng isang celebrity o kaya na isang artist po, no? Singer man or a band, musical band or whatever po, mga artista, tinatawag po niyo yung sarili niyo na fan. Okay? Dahil wala kayong relasyon dun sa tao niyon pero meron kayong emotional connection. Okay? So, ang pagiging disciple po natin at tagasunod po ni Kristo ay hindi po base lamang sa emosyon o sa damdamin natin. Dahil kung ito po ay base sa damdamin, then alam po natin ang ating emotion ay paiba-iba. Okay? Maaring sa ngayon okay tayo, masaya tayo, bukas
malungkot tayo. So mangyayari po kung ang relasyon po natin kay Kristo ay base sa emosyon, then pabago-bago rin po, di po ba? Pero ang ating basihan sa pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi po ang ating emosyon. Okay? Pangalawa, hindi rin po ito yung aktibidades natin, yung mga ginagawa po natin. Maaaring kayo po ay kasama po sa mga ministry, mga gawain po sa inyong iglesia, pero is not a mark of true discipleship. Okay? Dahil marami pong tao ang pwedeng very active po, pero hindi naman po siya talaga tunay na tagasunod ng Kristo. Dahil tandaan po natin, ang activity po, pwede po natin mapeke. Maaari po tayo tumatawag sa sarili natin na disciple tayo, pero hindi tayo talaga tunay na tagasunod. Okay? So, hindi po emosyon, hindi po yung tungkol sa ating mga ginagawa. Although, it doesn't mean na pag-disciple po tayo, wala na tayong emosyon, wala tayong mga ginagawa. Meron po, pero hindi po yun ang basihan ng ating pagiging tunay na follower po ni Kristo. Pangatlo is no, it's also about appearance, no? Yung ating panlabas na kaanyuan. Hindi po yun. Maaring tayo po sinasabi, oh, I'm a follower of Christ, I'm a Christian. Tapos sabihin ninyo, bakit? May nagtatanong, bakit sinasabing Kristiyano ka? Kasi pupunta ako sa iglesia every Sunday morning. Dala-dala ko yung malaki kong Biblia. Tapos ang ganda ng suot ko. I'm wearing my Sunday best. Okay? It doesn't mean na masama po yun. Maganda po yun. Pero hindi po yun ang basihan ng ating pagiging tunay na discipleship po kay Kristo. Okay? So, tandaan po natin, hindi po yung damdamin natin, hindi po yung mga ginagawa natin, at hindi rin po yung kaanyuan po natin. Dahil yan po, puro mga panlabas lang po yan eh. Ang pagiging disciple po ay nasa kaloob-looban po natin. It's internal po, hindi po external. Okay? So, tingnan po natin muna itong sa John 14. Ano po bang setting ito? Importante po sa ating pag-aaral ng Biblia. Nalalaman po natin ano ba nangyayari dito sa chapter po na ito, sa chapter 14. Okay? So, dito po sa John chapter 14, ang mga follower po ni Kristo at si Kristo ay nasa upper room. Okay? Nandun po sila sa isang bahay ng isa sa mga disciples at doon po ay nag-assembly po sila at bago po mangyari itong pag-aaral natin sa araw na ito, natapos na po nila yung kanilang supper, last supper. At nagkaroon po sila ng tinatawag na communion. Okay? Tapos na po yun. At nung sa John chapter 13, yung chapter before this, doon po pinakita ni Kristo ang kanyang pagiging servant. No? Yumukod po siya at hinugasan po niya ang paa ng lahat ng mga tagasunod po niya. Pinakita po niya doon ang tunay na servant spirit. Okay? So nasa upper room po sila sa ngayon at ito po ay mga bandang midnight na, no? Mga bandang hating gabi na nangyari to. Hours before the cross. Dahil the following morning, doon po siya huhusgahan ng Sanhedrin, yung religious council, at para dun po ay i-crucify po siya. Okay? So these hours before the cross. So at this point in time, sinabi po ni Kristo at naintindihan na rin po ng kanyang mga followers, ng kanyang mga disciples, na siya po ay malapit ng ipako sa krus. Okay? That's why ang mga puso po ng mga disciples po during this time, they are troubled. Kaya kung babasahin po natin, no, basahin ko lang po sa John chapter 14, yung verse 1 po, yung kauna-unahang talata po ng John 14. Sabi ito, huwag mabagabag ang iyong puso. Sumasampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Okay? Huwag mabagabag, huwag kayong mag-troubled. Do not let your heart be troubled, sabi po ni Jesus Christ. Dahil alam po nila, mawawala na po ang kanilang leader at yung hope nila na mawawala po sila sa kapangyarihan ng Roman Empire ay talagang nawala na po yung kanilang pag-asa. Kaya nga po sila'y nalulungkot at nababagabag sila. Iniisip nila sa panahong ito, kung mawawala si Jesus, sino po ang magiging leader nila? At kung wala silang leader, magwawatak-watak po sila at hindi lang po yon, maaaring hulihin sila ng mga Roman soldiers at natatakot po sila sa ganung pangyayari. Dahil alam po natin, hanggang sa panahong ito,
ang pagkakaintindi po ng mga disciples ay si Jesus po ang kanilang political and civil leader. Okay? Hindi po nila iniisip na si Jesus po ay hindi po dumating dito sa mundong ito para maging political leader. Dumating po siya para mamatay sa krus. Siya po ang parang spiritual leader. So hindi po pa rin nila completely naunawaan sa point na ito. Okay? So troubled po yung mga puso nila. So parang tayo rin po, no? Minsan pag meron tayong mga suliranin sa buhay, mga struggles or challenges, troubled din po ang ating puso. Kaya yung prescription po dito ni Jesus sa kanyang disciple, sabi niya, sumasampalataya kayo sa Diyos Ama, sumampalataya din kayo sa akin. So ganun din po. Believe in God, believe also in Jesus Christ. Yun po talaga ang buhay natin bilang mga Kristiyano eh. It's all about faith, pananampalataya kay Kristo. At alam po natin, ang ating faith ay hindi po blind. Dahil marami po nagsasabi na ang faith po natin bilang mga Kristiyano ay blind faith. Hindi po. Dahil kung blind faith po tayo, wala tayong basihan kung bakit tayo naniniwala kay Jesus. Pero tayo po may basihan. At ang basihan po natin ay ang Word of God, ang Biblia po na ating inaaral. Okay? So ganun po nangyayari sa panong ito bago po pangaralan ni Kristo ang kanyang mga disciples. So dito po, kit po natin si Jesus, hinahanda rin po niya ang kanyang mga disciples sa pag-alis po niya. Okay? He's preparing them for life. Kung ano po magiging buhay nila kung wala na po si Kristo. At alam po natin, pag-aaralan po natin mamaya, na kahit na po si Kristo ay mapapako sa krus, mamamatay, ililibing at mabubuhay na mag-uli, alam po natin na meron siyang pinangako na maggagabay po sa kanyang mga tagasunod. At yun po, mababasa po natin sa mga susunod na passage po dito po sa John chapter 14. Okay? So ang ating pangunahing kaisipan po dito sa ating pag-aaral sa ngayon ay ito po. The true mark of a disciple is a loving, spirit-empowered obedience to Jesus Christ. Okay? So, obedience po. Pero yung obedience na sinasabi po dito, may dalawang karakteristik po. Dalawang katangian. Una, it's based on love. Ang foundation po ng ating pagsunod kay Kristo, kung tayo po'y tunay na tagasunod po niya, ay ang pag-ibig po natin. Hindi yung pag-ibig sa kapwa-tao o yung pag-ibig natin sa ating mga asawa o sa ating pamilya. Hindi rin po yung pag-ibig natin sa ating mga aso, pusa, sa mga pets po natin, kundi yung pag-ibig na tinatawag nating agape love. Okay? At napakahirap po noon kasi ang agape love, katulad ng pinag-aralan natin 2 weeks ago, unconditional, sacrificial, saka selfless. Which is, by human nature, hindi po natin kayang gawin. Pero sa pamagitan po, sa tulong po ng banal na espiritu, magagawa po natin yon at maipapakita po natin yung agape love. Okay? So, yung basehan po ng ating pagiging obedient o masunurin ay yung pag-ibig natin kay Kristo. Pangalawa, tutulungan po tayo, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit na nananahan po sa ating mga puso. Okay? So, yun po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Punta po natin yung unang punto po. Sa verse 15 po sa verse 21. Okay? Obedience is the proof of our love. Okay? So, yung pagiging masunurin natin kay Kristo sa kanyang mga kautusan ay ang ebidensya ng ating pag-ibig sa Kanya. Okay? Tandaan po natin, yung pag-ibig na pinakita po sa atin ni Kristo sa Kanyang pagpako sa krus, sa Kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli, hindi natin mababayaran po yun. We cannot pay Him back. Dahil yung ginawa po niya is unique. Siya lang po makakagawa nun at hindi po natin pwedeng bayaran. Okay? In kind. Hindi tayo pwedeng mamatay din para sa Kanya para mabayaran natin yung pagmamahal niya sa atin. So, ang hinihingi po ng Panginoon para ipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya ay sumunod sa Kanya. So, ganun din po para mga anak po natin, no? Lalo na maliliit pa sila. Nakita natin na sila'y sumusunod sa atin at yun po ay ebidensya ng kanilang pag-ibig sa atin. Minamahal po nila tayo dahil yun ang nagiging resulta. Ang naging resulta po na ang kanyang pagmamahal sa atin ay yung pagsunod po sa ating mga utos para sa kanilang kabutihan. So, ganun din po sa ating Diyos Ama. Yung obedience po natin is
ebidensya ng ating pag-ibig sa Kanya. Okay? So sa verse 15 sabi po, kung ako'y inyong minamahal, sabi po ni Jesus, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay? So tutuparin ng ating mga utos, sabi niya, kung minamahal niyo ako, ito po dapat maging resulta. Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay? Then sa verse 21, inulit din po niya ito ng may pagpapaliwanag. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. So kita po ninyo, obedience is the proof of love. At ang nagmamahal sa akin, ano po nangyayari? Ay mamahalin ng aking ama at siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Okay? So pag-aralan po natin yung last part ng 21 later on po. Pero pagpatutunan po natin ng pansin ay yung paano natin ipapakita ang ating pagmamahal kay Kristo. Yun po ay sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos. Doon po sa First John, okay? Tumungo po muna tayo sa First John chapter 5 verse 3. Dito po makita po natin yung sinabi po ni Apostol Pablo na ang mga kautusan po ng ating Panginoong Diyos ay hindi po mahirap gawin. Okay? Sabi po dito sa unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Okay? So ito po, paano po natin papakita ang ating pag-ibig sa Diyos? Na ating tuparin ang kanyang mga utos. Okay? So again, pareho na sinabi po ni Apostle John dito po sa John 14. Kung tayo po'y nagmamahal sa Diyos, tutuparin po natin ang kanyang mga utos. At sabi po dito, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Okay? So bakit po minsan, nagtataka po tayo, no? Minsan parang yung mga kautusan ng Diyos sa atin ay parang mabigat po sa ating kalooban na gawin. Ang problema po doon, hindi po yung kautusan. Ang problema po doon ay yung sarili po natin. Yun po ang dahilan kung bakit parang pabigat yung mga utos po ng Diyos. Actually, lahat po ng kautusan ng Diyos, kung babasahin po ninyo sa Biblia, simple lang po eh. Madaling gawin. Pero nag-struggle po tayo na sundin yon dahil sa ating sariling kalooban, yung selfish will po natin. Gusto po natin mangyari kasi yung kalooban natin, hindi yung desire po ng Diyos para sa atin. Doon po nagiging pabigat ang utos ng Diyos. Pero hindi yung utos ng Diyos talaga ang pabigat. Tayo po nagpapabigat dahil ayaw nating sundin ang utos ng Diyos. So kung imagine po ninyo, kung magiging masunuri lang tayo, so talagang taos sa kalooban natin, sa puso po natin ang ginagawa natin, hindi po mabigat ang mga utos ng Diyos. Simple lang po at madaling gawin. Katulad ng sabi po ni Apostol Juan, ang mga utos ng Diyos ay hindi pabigat. Okay? So, sa pamagitan po ng ating pagsunod, napapakita mo natin sa Panginoon na tunay po nating iniibig po siya. Okay? So, dito po, makita natin binasa po natin sa verse 15 and 21 that love is not mere emotion. Okay? Kasi po, sa mundong ginagalawan po natin sa ngayon, ang pag-ibig po or pagmamahal ay lagi pong sinasabi na emotion. At katulad na sinabi ko po kanina, kung ang pag-ibig po natin ay emotion lamang, I'm not saying na walang emotion ng pag-ibig. Siyempre po, bilang tao at ang Diyos po, ang pag-ibig po niya, meron po siyang emotion din. Pero hindi lang po yun ang foundation ng ating pag-ibig. Hindi lang po emotion, kundi iba po. Na? Pangalawa, love is not also verbal expression. Napakadaling sabihin po na mahal po natin ang Diyos, na mahal natin ang ating kapwa-tao. Pero minsan, wala yun sa puso natin. Hindi talaga tao sa puso. Gusto lang natin silang ma-please para tumigil na sila sa pag ano sa atin, pagpunta sa atin o kaya pag pag-iinis sa atin. Gusto natin sabihin sa kanila, "Oh, mahal kita, sige, para tapos ng usapan." Gusto ng ginagawa natin. Pero hindi po yung verbal expression lamang ang love. Of course, love can be shown by verbal expression, but it's deeper than that po. Love is not also religious activity. Okay? Maaring nandyan po kayo sa inyong iglesia, every Sunday, napaka-busy po ninyo sa iba't ibang mga gawain sa simbahan, at marami kayong ginagawa.
I'm not saying na masama po yun, maganda nga po yun. Pero tinatanong po ba natin ng ating sarili, bakit ko ginagawa ito? Ginagawa ko ba ito dahil mahal ko talaga ang Diyos, nais ko siyang mapapurihan at makita ng mga tao na ang Panginoon Kristo ay nananahan sa aking puso? O ginagawa ba ninyo yung mga religious activity dahil obligasyon lang ninyo? Ay dahil walang gumagawa eh. Kaya ako nilang gumagawa. Diba? So, kung ginagawa po ninyo yung religious activity niyon is out of duty or obligation, hindi po pag-ibig yun. Gusto po ng Panginoon, willingly na ginagawa po niyo yun out of love. Hindi po dahil sa obligasyon po niyo. Dahil, sinabi kasi sa akin ni Pastor, gawin ko daw itong ganito. So, ganun. Hindi po dapat yun ang rason natin sa ating mga religious activity. It should be our love for God. So, mas maganda nga pong wag na lang tayong magkaroon ng ministry kung ang ating reason kaya tayo nasa ministry ay dahil may obligasyon tayo, dahil yun ang duty natin. Gusto po ng Diyos na galing po talaga sa puso natin at yun po ay dahil sa ating pagmamahal sa Kanya at pagmamahal din po sa tao. Okay? So makita po natin, love is all about obedience sa kautusan po ng Diyos. Hindi po emosyon lang, hindi po yung pagsasalita, hindi rin po yung aktibidades na ginagawa po natin, kundi yung pagsunod po sa kautusan ng Diyos. At alam po natin, ang pinaka-importanting dalawang utos na nasa Biblia ay love God and love your neighbor. Okay? At of course, marami pong ways or methods or approaches para po mapakita yung pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Pero kung yung dalawang basic commandments po niyon, hindi po natin nagagawa, then makukonsider po ba natin na ating mga sarili na tunay na followers po ni Jesus Christ? So love that never obeys is love that never matured. So kung ating pag-ibig po sa Panginoong Diyos ay puro sa salita lamang, emosyon lamang, puro activity lang po, pero hindi naman sinusunod o tinutupad ang utos ng Diyos, hindi po tayo lalago. Hindi po tayo mag-grow spiritually. Tandaan po natin, ang goal po ng bawat Kristiyano ay para po magkaroon tayo ng maturity, spiritual maturity. At ibig sabihin po nun, we are becoming more Christ, like Christ. Okay? Christ-likeness, yun po ang reason kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Hindi lang po para tayo mapunta sa langit. Okay? Although that's the benefit, that's the result of our salvation. Pero God created us anew, ibig sabihin, ginawa niya tila tayong born again para po maging katulad po ni Kristo. Dahil si Kristo po ang ating ehemplo, di po ba? Siya ang ating modelo sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Hindi lang po yung katangian natin, kundi yung mga ginagawa po natin sa ating buhay. Si Kristo po ang ating pattern. Siya po ang ating ginagaya. Of course, hindi natin siya magagaya 100%, pero yung katangian po, katulad yung compassion sa tao, katulad po yung hindi magiging judgmental sa tao o critical sa tao, yun po ang dapat po nating ah, magkaroon na katangian katulad po ni Kristo. Okay? At tanda po natin, si Kristo po, sinabi rin po niya, I always obey the one who sent me. Sino po yon? Ang Diyos Ama. Lahat po ng inuutos ng Ama sa Kanya, ginagawa niya. So, ganun din po tayo bilang follower po ni Jesus Christ. Okay? So, tanungin po natin ating mga sarili. Meron po ba tayong mga commands na nasa Biblia na tuwan-tuwa tayo, gustong-gusto natin pag-aralan, or even gusto nating sabihin sa ibang tao, pero hindi naman natin ginagawa. Ina-avoid nga natin minsan. Gustong-gusto natin yon pero hindi natin ginagawa. Okay? Meron po ba tayong mga utos na ganon? Pangalawa po, ang pag-ibig po na ba ninyo ay nakikita sa pamamagitan ng pagsunod po ninyo sa utos ng Diyos? Okay? Halimbawa lang po nito ay yung alam po natin, no? At inuturo ko po ninyo sa inyo to po lagi na sa pagising po natin sa umaga or even sa hapon, pag uwi ninyo galing ng trabaho, nag-aaral po ba kayo ng salita? Okay? Yung personal Bible study. Yung kumbaga sa ano, nagpe-pray po ba rin pa kayo? Nagme-meditate po ba kayo sa Bible? Importante po yan bilang mga Kristiyano. Dahil alam po natin, hindi tayo lalago sa ating relationship kay Kristo
kundi natin siya lalo nakikilala. At nakikilala natin siya lalo kung mag-aaral po tayo ng kanyang salita. Hindi lang po Bible reading lang. Kasi sinasabi ng iba sa akin, "O pastor, nag-Bible reading ako." Then, ang follow-up question ko dun sa tao minsan, nag-meditate ka ba sa Bible? Pinag-aralan mo ba? O basta binasa mo lang? Kasi pag binabasa lang po natin ang Biblia, para tayo nagbabasa lang ng newspapers natin, no? O kaya nagbabrowse lang tayo sa internet, parang ganun lang. Passing, dinadaan-daan na lang natin. Pero ang salita ng Diyos, kailangan inaaral po. Hindi nyo po kailangan maging pastor para aralin ang Biblia. Dahil tandaan po ninyo, ang bawat mananampalataya kay Kristo, ang bawat Kristiyano, meron po tayong Holy Spirit. At ang Holy Spirit po ang ating teacher. Siya po nagbibigay sa atin ng interpretation ng Bible. Siya po nagtuturo sa atin ng katotohanan po na galing po sa salita ng Diyos. Okay? So is your love visible in obedience? Pangalawa po, obedience is enabled by the Holy Spirit. So, nung sinasabi po ng Panginoon na kung mahal niyo ako, then tutuparin niyo ang aking mga utos, yun ang ebidensya ng inyong pagmamahal. Pero hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon na mag-isa lamang po sa pagtupad ng utos. Binibigyan niya tayo ng empowerment. Binibigyan po tayo ng kapangyarihan na galing po sa Holy Spirit. At ito po sa verse 16-17, sabi po ni Jesus, "At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw." Okay? Hindi po maganda yung translation sa Tagalog pero sa English po, ang tawag yan, helper or comforter. Ang tawag po doon. Yun po yung Holy Spirit. Kaya capital po dito ang first letter. Okay? Comforter or helper. Kasi po ang Holy Spirit hindi po siya nang-aaliw lang. Kasi pag inano po natin nang-aaliw, parang nag-entertain, no? Di ba? Parang entertainer po ang Holy Spirit. Hindi po siya entertainer. Comforter po siya. Mamaya ipapaliwanag ko po ano ibig sabihin nun. Upang makasama ninyo siya magpakailanman. So, itong Holy Spirit po, the moment that we became Christians po, nananahan na po siya sa ating buhay. At siya po ang presensya po ni Kristo. Dahil si Kristo po ngayon, yung kanyang posisyon, nando po sa right hand of the throne of God sa heaven po. Ang Holy Spirit po ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Okay? Nananahan po siya sa ating mga buhay. At sabi po sa verse 17, ito ang espiritu ng katotohanan, the spirit of truth. So, ang Holy Spirit po is the spirit of truth. Hindi po siya spirit of error. So, wala po siyang ituturo sa atin na puro kamalian. Ituturo lang po niya sa atin ay yung katotohanan na nasa Biblia po. Okay? Itong katotohanan to, sabi po ng Panginoong Hesus, hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Kaya nga po tayo, pag tayo, siguro nasubukan na po ninyo, no, ipaliwanag niyo ang Biblia sa isang tao na hindi pa Kristiyano. Okay? Maaring may alam sila sa Biblia, nabasa nila ang Biblia, pwedeng professor pa nga yan ng Bible. Pero kung hindi po siya born again, hindi po siya talaga tunay na niligtas po ni Kristo, hindi yan matatanggap ng mga tao. Siguro tatanggapin nila ang Bible as a literature. Okay? Parang Shakespeare literature o ibang mga poems, no? Mga tula. Pero hindi nila matatanggap ito as katotohanan na magbibigay ng buhay sa kanila. Dahil hindi po matatanggap ng sanlibutan yon. Hindi po sila born again, tulad po natin. Okay? Sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man. Okay? Ganun po ang sanlibutan, ang mga taong hindi po ligtas. Hindi po nila nakikita o kilala ang Holy Spirit. Tayo po ang nakakilala sa Holy Spirit dahil tayo po ay niligtas ni Jesus. Pero sabi niya, siya ay nakikilala ninyo. See? Ang Holy Spirit po kilala ng mga Kristiyano sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Okay? So this point in time, ang Holy Spirit wala pa po sa mga disciples. Even sa Book of Acts, kung basahin po ninyo ang Acts, ang Holy Spirit po doon ay hindi pa permanently pupunta sa mga Kristiyano na naliligtas. Okay? Pero sa ngayon po, sa panahon po natin, after the Bible was written and completed, alam po natin, the moment that we are saved, the moment that we
turned away from our sin, nagrepent po tayo, inacknowledge po natin na ating kasalanan, at isinuko po natin buhay kay Kristo, nagtiwala po tayo sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, ang Holy Spirit po ay automatically papasok sa atin, sa ating buhay. Pero during that time, hindi po. Papaliwanag ko po yan sa mamaya-maya po. Okay? So, obedience is enabled by the Holy Spirit. Okay? So, tingnan po natin dito ang mga susunod na, okay? So, another comforter. Sinabi po na Panginoon, meron pang isang mga aliw or sa English po, another comforter or another helper. Okay? So, ibig sabihin po ni Jesus dito, yung susunod sa kanya na mananahan sa buhay ng kanyang mga tagasunod ay another. Ibig sabihin, kung si Jesus po ay Diyos, kung ang Diyos Ama ay Diyos, ang pupunta po sa atin ay Diyos din po. Okay? Ibig sabihin po nun, one of the same kind. Pag sinabi pong another, one of the same kind. So, ibig sabihin, kakaiba siya kay Jesus, kakaiba siya sa Diyos Ama, pero pareho-pareho silang Diyos. Kaya nga po, ang Holy Spirit po, katulad ng pagkakaintindi ng ibang mga reliyon, is an object or a power or a force. So, hindi po person. Tayo po bilang Kristiyano, ina-acknowledge natin na ang Holy Spirit ay person. Okay? So, paano manalaman natin na walaman na person po? Ang tawag po sa kanya ni Kristo ay He. Kung sa English po, no? Dito po sa atin sa Tagalog, sabi, siya. Okay? Sa English, mas maganda po kasi ito talaga sinasabi na He is the Spirit of truth. That He will teach you. He will guide you into all the truth. Okay? So, He is a person, the Holy Spirit. He is one of the same kind. Okay? Another comforter. Yung word na comforter or helper po, sa Griego po ay tinatawag na paraklesis or parakletos. Ibig sabihin, someone who comes alongside. Okay? Someone who is a constant companion, kumbaga. So, ang Holy Spirit po, sa atin bilang mga Kristiyano, sa ating panahon na ngayon, is our constant companion. Hindi po siya umaalis. Permanente po siya sa atin. Yun po tinatawag natin na indwelling of the Holy Spirit. Okay? So, permanente po siya nananahan sa atin. So, the Holy Spirit helps. Okay? Kaya nga po sabi sa kanya, helper po siya. So, kung meron kayong kailangan tulong, hindi lang po spiritual, kahit ano. Alam po ng Holy Spirit kasi ang Holy Spirit po ay Diyos din. Kung ang Diyos po, ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesus ay omniscient, ibig sabihin all-knowing, all-knowing din po ang Holy Spirit. Kung ang God the Father, God the Son, the Lord Jesus Christ is omnipotent, all-powerful, ganun din po ang Holy Spirit. So, pare-pareho po silang God, pero iba-iba lang po ang kanilang mga functions and responsibility sa Godhead. Yung pong pagkakaiba nila. At syempre po, si Jesus po ay nagkatawang tao. Ang Holy Spirit, Spirit po siya. Ang Diyos Ama, Spirit din po. Okay? Pinag-aralan na po natin yan sa John chapter 4 before. That God is a spirit. Kaya hindi po siya nakikita. Si Jesus lang po ang naging physical representation po ng ating Diyos Ama. Okay? So the Holy Spirit helps us. So He can help us in anything. But of course, more especially sa spiritual. Pangalawa po, He guides. Okay? So siya pong ating gabay at ating patnubay. Especially kung tayo po yung may mga importanteng desisyon na gagawin, no? Mga life-changing decisions. Of course, the Holy Spirit will guide us. But ito po tandaan ninyo, He can only guide us according to the truth. Ano po yung truth? The truth is the Word of God. So, kailangan na, bago tayo matulungan ng Holy Spirit, kailangan meron din po tayong ginagawang effort na pag-aralan po ang salita ng Diyos. Dahil the Holy Spirit can only use the truth of God's Word. Hindi ba siya basta-basta magdidikta na kung ano-ano, kundi meron basihan po ang kanyang itunuturo sa atin at binibigay na gabay. Ang salita ng Diyos po ang binibigay po niya sa atin. Dahil ang Holy Spirit po, hindi po yung nagsasalita sa atin ng malakas na boses na, o itong gawin mo, punta ka sa kaliwa, punta ka sa kanan. Hindi po ganun yan. Hindi katulad po ng mga GPS natin, no? Nagsasalita, may voice over. Pero ang Holy Spirit po,
hindi po nagsasalita. Ginagamit po niya ang salita ng Diyos na para magsalita po sa atin, sa ating mga puso. So He helps, He guides, and pangatlo, He convicts. Kinokorek po niya kung meron tayong kamalian, at kung mali po yung ginagawa natin, tinuturo niya rin po sa atin kung paano natin maitotama yung mga maling ginawa natin. Paano tayo mapapabalik sa tamang daan. Okay? So, ganun pong ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. Of course, ginagamit niya, sa katulad ng sabi ko, ang salita ng Diyos para magawa po niya ang lahat ng mga functions po nito. Okay? Pang-apat po, He empowers. Siya po nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kapangyarihan na magawa ang dapat nating gawin. So, kung kayo po, involved po kayo sa ministry sa church, ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa inyo ng kakayahan. Okay? Siya rin po nagbibigay sa inyo ng kalakasan para po masagawa po ninyo yung kautusan po ng Diyos. Okay? So napaka-importante po ng Holy Spirit talaga sa ating buhay. So ito po yung nagpapatunay na God never calls you to obey alone. Pag sinabi po niya, gawin ninyo ang aking mga utos, nandun po ang Holy Spirit to help us, to guide us, to convict us, and to empower us. Okay? So hindi tayo nag-iisa. Okay? Maring pakiramdam natin nag-iisa tayo, pero the Holy Spirit is our constant companion. Nandun dyan po siya lagi sa ating buhay. So, importante po, katulad po sinasabi ni Paul sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Kailangan mag-surrender po tayo sa Holy Spirit. Isuko po natin. Pagising po natin sa umaga, sabi po natin sa ating panalangin, Holy Spirit, sinusuko ko ang aking ambition, ang aking goal, ang aking desires, lahat ng sa akin. Sinusuko ko sa iyo para ikaw maging leader ko. Ikaw mag-guide sa akin. Ganun po dapat. Kasi po, if we go about our day, most likely po, ang Holy Spirit po isinasantabi natin. Iniit sa pera po natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Minsan po, ganyan ginagawa natin, di po ba? Sabi nyo, ay, Panginoon, o Holy Spirit, diyan ka na lang muna kasi yung gagawin ko hindi maganda to, hindi tama ito eh. So, mamaya na lang kita kakausapin, mamaya na lang kita susundin. Hindi po ganun. Dahil pag ginawa po natin yun, sabi po ng Bible, the Holy Spirit will be grieved, malulungkot po siya. At sabi po ng Bible, quench not the Holy Spirit. Huwag natin siyang pigilan. So pag tayo nagkakasala, ginagawa po natin yung gusto natin kaysa yung gusto po ng Diyos, malulungkot ang Holy Spirit. At napipigilan po natin siya sa paggawa po sa ating buhay. At pag nangyari po yon, yung fellowship po natin sa Diyos ay maapektuhan po. Malulungkot din po tayo. Kung tayo po talaga'y nakukonsensya, malulungkot din po tayo. Hindi tayo masaya sa ating mga ginagawa. Siguro nasubukan na po ninyo yun. Ako, many times, naranasan ko na po yun. Kaya, I don't want to do that as much as possible. Dahil ayaw nating mapigilan ng Holy Spirit, ayaw natin siyang malungkot din. Dahil pag malungkot po siya, napigilan po siya, may epekto po yon sa ating buhay at sa ating ministry bilang tagasunod po ni Kristo. So, ibig sabihin ko po dito, inside-out obedience, no? So, galing po sa loob and then nagtatranslate po sa action yung ating pagsunod. So, nagsisimula po yun sa kaloob-looban po natin, hindi po sa ating panlabas na kaanyuan. Sa Old Testament po, or Old Covenant na tinatawag po minsan, ang Holy Spirit po ay hindi po kung permanenteng nananahan sa mga mananampalataya. Of course, sa Old Testament, wala po mga Kristiyano dahil hindi pa po namamatay si Kristo doon. So, ang tawag lang po natin doon, believer. Believer in God. So, during that time, ang Holy Spirit, nandun na rin po. At tanda po niya, ang Holy Spirit is already present during the creation. Genesis 1:1, nandun na po yun. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? And then sabi doon, verse 2, the Holy Spirit was hovering over the deep waters. Okay? So, nandun na pong Holy Spirit, pati si Jesus Christ nandun na rin po. Okay? Pero, ang Holy Spirit po sa Old Testament, in contrast po sa New Testament, ang Holy Spirit sa Old Testament po, comes and goes sa mga believers. Kaya nga po sabi ni Haring David sa Psalm 51, take not away thy Holy Spirit from me.
Sabi niya, "Huwag mong alisin ang Holy Spirit mo, Panginoon, sa akin." Bakit? Dahil alam niya ang Holy Spirit will come and go. Pag sila'y nagkakasala, aalis po ang Holy Spirit. Pag sila'y gumagawa ng tama, babalik po ang Holy Spirit sa kanila. So, ang Holy Spirit po hindi permanenteng nananahan. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano ay napaka-blessed po, especially nowadays. Dahil tayo po nasa New Covenant time po tayo. The Holy Spirit dwells within us. Nananahan po ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Okay? Hindi na po siya aalis. Dahil sabi po ni Pablo sa Ephesians 1:13-14, siya po ang selyo. Siya po yung stamp ng approval po ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? So yun po yung pagkakaiba ng Holy Spirit sa Old Covenant o Old Testament sa New Testament era. Okay? We obey not by effort alone but by surrender to the Spirit. Kaya nga po sabi ko kanina, you need to be filled with the Holy Spirit. That means you yield, no? Let go. Sabi mo, Panginoon, I'm letting go of everything in my mind. Gusto kong sundin lamang yung goal mo para sa buhay ko, especially sa araw na ito. That's what surrender means. You yield, you let go. Lahat ng mga adikain mo at gusto mo ang adikain ng Diyos Ama lamang ang gagawin mo sa buong araw na iyon at for the rest of your life. That's the surrender to the Holy Spirit. Okay? So, application po. Tanungin po natin sarili, are you striving in your own strength? Okay? So, ginagamit mo ba yung sariling kalakasan lang at hindi ka nagdidepende sa Holy Spirit? Hindi po tama yon. Lalo-lalo kami po, mga preachers, mga teachers, kaya hindi po pwede naming ituro ang kanyang salita sa pamamagitan ng aming sariling kakayahan at kapangyarihan. Maaring maituro po namin yon, pero kung wala po yung Holy Spirit sa aming ginagawa, wala pong influence, wala pong epekto yon sa puso ng mga tao. Dahil kami po bilang mga preachers and teachers, kami po ay vessels lang po, instruments ng Diyos. At kung ang sinasabi po namin, ipinapaliwanag po sa mga tao ay naayon sa salita ng Diyos at hindi po yung opinion po namin, then nagkakaroon po yun ng transformation po ang mga tao. Nagkakaroon ng epekto o impluensya sa puso ng tao. Ito yung po ang importante. Kaya po natin inaaral ang salita ng Diyos para po tayong matransform. Mabago po yung ating ugali, mabago po yung ating mga pananaw sa buhay, at ultimately po, magiging parang katulad po tayo ni Kristo sa ating pag-iisip. Are you yielding daily to the Holy Spirit? Napaka-importante, sabi ko po kanina, sa araw-araw na pagising po natin, lagi po natin sabihin, Holy Spirit, take the lead. Kayo po manguna sa aking buhay. Napaka-importante yan. Simple lang po ng ganong panalangin. That in that way, sinasabi po niyo, Lord, I'm letting go. Kayo po ang manguna. Kailangan po natin gawin yon araw-araw, even moment by moment, all throughout the day. Kailangan po natin gawin yun. Kasi tanda po natin, kahit na po yung old nature po natin ay natalon na po ng Panginoong Hesus yun, yung dati po nating nature na hindi pa tayo Kristiyano, minsan bumabalik-balik pa po yun dahil nandito pa rin pa tayo sa sinful flesh natin. Okay? Makasalanan na mga balat po natin. Minsan bumabalik-balik po yun. Kaya kailangan paglabanan po natin. It's a struggle. Alam ko. Pero kung tayo po'y mag-yield, magsusurrender sa Holy Spirit, magiging matagumpay po tayo para po yung new nature po natin ang laging magdo-dominate sa ating buhay. Pangatlo po at panghuli, obedience leads to deeper fellowship. Sabi po ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo. So dito po, sinasabi po ng Panginoon na siya po ay mamamatay, pero siya po ay mabubuhay na maguli. So, he's talking about the resurrection here. Okay? Verse 20, sabi po, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. So, kita po ninyo, pinapalag po ng Panginoon dito na kung tayo po'y tunay na
follower po niya and we love God and we obey God, parang we are one with the Lord. Okay? There's oneness. Okay? Kasi tandaan po ninyo, kung tayo naging Kristiyano, ang Holy Spirit po ay nasa ating buhay na po. So, kumbaga sa ano, ang Diyos po talaga ay nananahan na po sa ating buhay dahil tayo po ay tagasunod po ni Kristo. Verse 21, sabi po, siya'y mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siya nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. So, kung mahal po natin ng Panginoong Hesukristo, mahal din po natin Diyos Ama at mahal din po natin ang Holy Spirit because they belong to one Godhead. Okay? They are three different persons pero there's only one God. So kung mahal po natin ang isa, mahal na po natin ang lahat ng three persons po sa Godhead. At sabi po niya, siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. So, i-reveal po ng Panginoon ang sarili po niya sa atin. Kasi tanda po niyo, tayo pong mga Kristiyano, kahit sa ngayon, kahit ako rin po, hindi ko pa talaga lubos na kilala ang Panginoong Jesus. That's why every day, paulit-ulit natin binabasa ang Biblia. Every year, paulit-ulit natin inaaral ang salita ng Diyos. Kahit na paulit-ulit, no, from Genesis to Revelation, marami ka pa rin natututuhan tungkol sa katangian po ng ating Panginoon. At pag nangyayari po yon, unti-unti pong nag-grow din po ang ating spiritual life. At hindi lang po yun, nag-grow din po yung ating fellowship sa Diyos. Yung relationship po natin sa Kanya, nagiging mas malalim. Kaya nakikita po ninyo, yung ibang mga Kristiyano, kahit na minsan bago silang Kristiyano, bago in terms of probably ilang months pa lang or ilang years pa lang, kita nyo, hindi lang sila masayain, kundi marami silang alam sa Biblia at tinutupad nila ang mga utos ng salita ng Diyos dahil nag-grow po sila. Kumpara naman po sa iba na siguro mga 20 years, 30 years, or 40 years ng Kristiyano pero hindi kasi nag-aaral ng salita ng Diyos, pupunta siguro sa iglesia every Sunday lang, then during the week, wala naman siyang ginagawa, hindi siya nag-aaral ng Biblia, hindi siya nananalangin, mas nag-grow pa yung naging Kristiyano ng ilang buwan pa lamang o ilang taon pa lamang. Anong pagkakaiba? Kasi po, meron po siyang deeper fellowship kay Jesus. So, yun pong dapat po natin i-cultivate as bilang mga Kristiyano at bilang follower po ng Panginoon. Kailangan talaga tayong mag-grow in deeper fellowship. And the best way to do that is through the Word of God and prayer. Okay? Dahil po, ang Word of God nagtuturo po sa atin kung ano yung gusto ng Diyos at yung ayaw niya. At ang Word of God ang nagbibigay po sa atin ng gabay para malaman natin kung ano yung katotohanan at yung mga pagkakamali na tinuturo po sa atin ng sanlibutan. Okay? At sa pananalangin po, nakipag-usap tayo sa Diyos at more than that, nakikinig din po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. So as a result, nag-grow po tayo sa ating fellowship sa Kanya. Okay? So para po mga mag-asawa, no? Yung babae at lalaki, husband and wife. Siyempre, kahit na mag-asawa sila, siguro mga first few years, hindi pa rin nila kilala ang bawat isa. Kahit na minsan 50 years na kayong mag-asawa, hindi pa rin nyo kilala bawat isa. Pero because of the long years na married na kayo, alam nyo yung mga gusto at ayaw ng bawat isa. Di po ba? Nag-grow na kayo deeper sa pagkakilala ng bawat isa. Pero hindi pa rin perfect dahil hindi pa rin nyo kilala. You're still learning more about the other person. So, ganun din po sa ating Diyos. Kahit na po sabihin natin na master na natin ang Bible from Genesis to Revelation, ilang beses natin nabasa ang Biblia from cover to cover, hindi pa rin natin maintindihan at maunawaan completely ang ating Panginoon. Dahil God's ways, God's thoughts are higher than our thoughts and our ways. Sabi po sa Isaiah 55:8 and 9. Hindi po natin talaga completely maintindihan, maunawaan ang Panginoon. Maunawaan po natin siya pag nasa langit na po tayo. Dahil doon po, we will have a perfect body. Okay? Maunawaan na po natin
kung bakit ginawa ng Panginoon itong bagay na ito, bakit hindi niya ginawa, bakit sinagot niya yung prayer natin, bakit hindi sinagot. Ganun po. Pero sa ngayon po, yun po ang goal natin, to grow in our relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi po ni Pedro sa 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow, grow, grow. At hindi po matatapos ang ating pag-grow until mamatay po tayo at mapunta po tayo sa langit. Okay? So, sabi po ng Panginoon dito, pinapromise po niya yung manifested presence po niya, yung revelation po niya sa bawat isa sa atin. Yung word na manifest po means to reveal or to make known, yung pagpapahayag. Eh? So, lalo natin makikilala ang ating Panginoong Yesus at ipapahayag niya mabuti ang kanyang sarili sa atin kung tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos na nasa Biblia. All believers of Christ, ito po, katotohanan to. Lahat ng mananampalataya kay Kristo, they have Jesus Christ because of the Holy Spirit na nananahan po sa atin. Pero, obedient believers experience deeper fellowship. Yung pong pagkakaiba ng mga taong o mga believers na sumusunod po sa utos ng Diyos. Sila po ang tunay talaga nag-grow. Sila po ang nagkakaroon ng deeper relationship kay Kristo. Pero yung mga ordinary believers na hindi nagbabasa ng Bible, hindi nananalangin, Kristiyano pa rin po sila, pupunta pa rin po sila sa langit, pero hindi po sila nagiging deeper sa kanilang relationship dahil hindi po sila sumusunod sa utos ng Diyos. Obedience does not earn His love, it deepens our experience of it. Okay? Dapat po natin tandaan ito na hindi po porke sinusunod natin ng utos ng Diyos ay sinasabi natin, oh, gusto kong tuparin ang utos ng Diyos na nasa Biblia para lalo niya akong mahalin. Mali po yun. Wala na po kayong dapat gawin para mahalin kayo ng Panginoon. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kahit na suwail kayo na anak or matapat kayo, mahal kayo ng Diyos. Sabi po ng Romans 8:35-39, nothing can separate us from the love of Christ. So, kung tayo tunay na Kristiyano at tagasunod po ni Kristo, kahit na po minsan tayo ay pasaway tayo sa Panginoon, mahal pa rin po niya tayo. We can never do anything to have more of the love of Christ. Okay? Wala na tayong dapat gawin para pa lalo pa tayong mahalin ni Kristo. Mahal tayo ng Panginoon. Ang purpose lang kaya tayo sumusunod sa utos is para magkaroon tayo ng deeper experience ng ating relationship. Di po ba yun ang gusto rin nyo sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak? Gusto niyo magkaroon ng deeper experience sa bawat isa. So lalong-lalo na sa ating Panginoon. Gusto natin maging deeper po, maging mas malalim ang ating pagkakaunawa sa Kanya. Although not perfect, of course, pero nagiging deeper po. Kasi malalaman natin nagiging deeper ang ating understanding of God kung halimbawa po naka-enkwentro tayo ng isang matinding problema, yung response po natin sa matinding problema ang magdi-determine kung tayo po talaga ay nag-grow na at nagmamature na tayo sa ating faith. So, kung halimbawa, may matindi kayong problema, pero instead na mag-complain kayo o mag-worry o minsan sisihin ninyo ang Diyos, tinatanggap po ninyo yun. At sabi nyo, Lord, let your will be done in my life. At kung itong gusto nyo, Panginoon, okay lang po, tatanggapin ko. Dahil alam ko, kahit na mahirap itong problema na ito, alam ko, nandyan po kayo para masangguni ko kayo. At nandyan po kayo para po i-comfort ako at bigyan ng kalakasan. So, ganun po. Kung ganun po ang inyong sitwasyon, ganun po ang response po ninyo sa inyong mga problema, then nakikita po ninyo, nag-grow kayo, naging deeper yung experience po ninyo sa pagmamahal po ng Panginoon. So, meron pong progression po dito no, sa pinag-aaralan po natin sa ngayon. Una-una, yung pag-ibig po ng Diyos, yun po nag-motivate sa atin para sumunod sa utos po niya. At pag tayo sumunod sa utos niya, nakakita pa po natin at napapahayag po mabuti kung sino po si Jesus sa ating buhay. So, love, obedience, then manifestation or revelation po. Lalo po nating naunawaan kung sino si Kristo kung tayo po'y sumusunod sa kanyang utos. So,
tanongin po ating sarili, do you desire deeper intimacy with Christ? I hope ganun din po lahat tayo, no? Na hindi tayo maging kontento na ganito lang po ang ating sitwasyon na espiritual. Gusto natin maggrupo tayo. Maging deeper po ang ating relasyon kay Kristo. So anong dapat po natin gawin? Walk in obedience. Obey. Obey, obey, obey. Napaka-importante po yan. Dahil pag-obey po natin, naunawaan po natin mabuti na, ganito pala. Kaya pala inuutos ng Diyos sa akin to. Ganito pala maging resulta. Di po ba? So, nakikita po natin, napapahayag po ng Panginoon yung plano po niya. Kung sumunod po tayo sa Kanya, unti-unti niya tinuturo sa atin yung direksyon ng ating buhay. Pero kung di tayo sumusunod, paano natin malalaman yung direksyon? Katulad po ni Abraham, di po ba, pinag-aralan natin before. Kung tinawag po siya ng Panginoong Diyos na pumunta sa isang lupa na hindi po niya alam pa kung saan lugar yon, kung sabi po niya, ay hindi ko susundin ang utos ng Diyos, magstay ako dito sa aking bayan. So, ano mangyayari po? Hindi niya malalaman ang tunay na direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. So, ganun din po tayo. We walk by faith, di po ba? Pero ang walking by faith, kailangan po may obedience. Kung tayo po talagang nananampalataya sa Panginoon, then susundin po natin yung inuutos po niya sa atin. At pag lakad po natin one step at a time sa paggapang po natin, malalaman po natin kung saan tayo nais dalhin ng ating Panginoon. So, ganun din po tayo bilang mga Kristiyano. Kung tayo hahakbang ng isang hakbang, then i-reveal po ng Panginoon ang kanyang direksyon sa ating mga buhay. So, walk in obedience, napaka-importante po niyan. So, ano pinag-aralan po natin? In summary, a disciple is marked by love that obeys. Okay? Pag-ibig na sumusunod sa utos. Connected po yun talaga. Love and obedience ay konektado. Parang yung pinag-aralan din po natin dati, trust and obedience. Okay? Kung mahal po natin yung Diyos, susundin po natin ang kanyang utos. Dahil nagtitiwala tayo na tama yung sinasabi niya at yung pinapagawa niya sa atin ay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa atin din pong kapakanan. For our benefit and for His glory. Pangalawa, a disciple is marked by obedience which is empowered by the Holy Spirit. Yung pagsunod po natin sa utos, laging kaakibat po natin ang banal na Espiritu. And then lastly po, fellowship deepened through faithfulness. Okay? So nag-grow po tayo sa ating relationship sa Panginoon. So ang final challenge ko po sa lahat sa atin, is obedience the visible mark of your life? Ito po ay isa bang karakteristik ng inyong buhay na masasabi ninyo na lagi niyong ginagawa? Okay? Is it visible? Okay? Kaya ang obedience po, visible. Nakikita po yan ng Diyos at nakikita rin po ng tao. Pangalawa, where is the Spirit calling you to surrender? Ano pong bagay sa buhay ninyo na hindi pa ninyo nasusuko sa Diyos? Maaring isang kasalanan, maaring idolo, may mga idolo kayo sa buhay na hindi nyo ma-let go. Suko po ninyo yun. Okay? Tanda po natin, ang mga idolo, hindi lang po yung mga imahen. Ang idolo, pwede rin po yung mga kaisipan ninyo, pwede rin po yung sarili ninyo, pwede rin po yung pamilya ninyo, o sino man, o ano man, na nagre-replace po sa lugar ng Panginoon sa ating mga buhay. Okay? So kung ang Panginoon po ay hindi number one sa buhay ninyo, meron po kayong idol. Pwedeng sarili po ninyo, pwedeng pera po ninyo, pwedeng yung mga ari-arian ninyo. Pero kung ang Panginoon ang number one sa buhay ninyo, that means wala kayong idolo. Pero maaari may mga bagay kayo na dapat i-surrender, i-let go sa Panginoon. So pag-isipan po ninyo yan. Okay? Sabi po ni Panginoong Yesus, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, gawin mo ang aking mga utos. So, tanda po natin itong tatlong bagay na ito bago tayo magtapos sa pananalangin. Love Him, Jesus Christ, trust Him, and then obey Him. Napaka-importante po ng tatlong bagay nito. Mahalin, magtiwala, at sumunod sa utos ng Diyos. So, manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong pagtuturo sa inyong salita sa bawat isa sa amin
Nawa Panginoon ay maipamuhay po namin ang mga natutuhan po namin sa araw na ito. At gabayan niyo po kami, Panginoon, sa mga darating na araw. Tulungan po ninyo, Panginoon, na ang aming pagmamahal sa Diyos ay ipapakita po namin sa pamagitan ng aming pagsunod sa kanyang mga utos. At tulungan din po niyo kami, Panginoon, especially yung mga Kristiyano po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na ipalaganap ang inyong salita upang mas marami pang mga tao ang magkaroon ng relasyon kay Kristo at siya po ay maging Panginoon at tagapagligtas po ng mga taong iyon. Bigyan niyo po kami ng mga pagkakataon na maipalaganap po ang inyong salita dahil nais po namin, Panginoon, na mas marami pong tao ang maging Kristiyano po. Ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, o kung sino man, Panginoon, na nangangailangan po ng Panginoon tagapagligtas. Dahil alam po namin, ang buong sanlibutan, kailangan po nila ang Panginoong Hesus. Kaya nga po nasa matinding trouble po ang mundong ito dahil hindi po nila nire-recognize po ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po muli, Panginoon, sa muling pag-aaral po namin ng inyong salita. Gabayan niyo po kami. Ito po panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.